Pangarap nating mabigyan ng magandang buhay ang ating pamilya. Pero paano kung kulang ang oportunidad dito? Dati, ang Pilipinas ang pinakamayamang sa Southeast Asia. Ngayon, naungusan na tayo ng Singapore, Indonesia, Vietnam, Malaysia at Thailand. Mas malaya kasi ang pagpasok ng foreign investors sa kanilang bansa. Dito sa atin, may restriction pa rin sa saligang batas, kaya maraming OFW ang patuloy na nakikipagsapalaran. We cannot forever keep on depending on sending out OFWs to work abroad and be away from our families to send money back home. We need to find ways to bring lots and lots and lots and lots and lots of decent paying jobs from abroad to come to the Philippines. Hindi dapat tao ang naghahanap ng trabaho. Dapat trabaho ang maghahanap ng tao. Tama na ang 37 taong paghihintay. Huwag matakot sa pagbabago. Sama-sama nating isulong ang reforma sa ating konstitusyon. Isa lang naman, hindi komplikado. Binigyan ba kayo ng pera? Wala po. Hindi para magtagal sa pwesto ang mga politiko at hindi rin para buwagin ng Senado. Ang talagang layunin lang ay ang malayang pagpasok ng mas maraming dayuhang mamumuhunan sa ating bansa. Una nilang nakita ang Pilipinas dahil magagaling po tayo mag-Ingles eh. Pero doon po sila natatamaan nung mga restrictions natin. Puhunang magpapasigla sa ating ekonomiya, puhunang magbibigay oportunidad sa mga naghahanap ng trabaho. Pamumuhunang magbibigay ng pag-asa sa mga naghihikaho sa buhay. Isa lang naman ang layunin nito, paunlarin ng buhay ng bawat Pilipino. Yan lang, wala nang iba. Kaya hindi dapat tayo matakot sa panukalang pagbabago sa ating konstitusyon.